Pakitago na lamang ako sa pangalang Susan, 40 years old mula sa Cavite City. 15 years ng kasal at may 2 na ring anak. Nagtatrabaho bilang branch sales manager ang asawa kong si Richard, habang ako naman ay isang full-time housewife. Parehas naming desisyong mag-asawa na ako ang manatili sa bahay. Noong una pa lamang kasi ay sinabi ko na kay Richard na gusto kong maging hands-on sa pamilyang bubuhin namin. Wala akong naging problema kay Richard sa loob ng 15 years na pagsasama namin bilang mag-asawa. He is a good provider, a loving husband, and a father. At bilang kapalit ay ginawa ko ang lahat ng best ko para maging isang mabuting asawa at ina sa pamilya ko. Naging hands-on talaga ako sa kanila. Ako ang nag-aasikaso bago sila pumasok sa opisina at sa eskwela. At kapag nakaalis na nga sila, paglilinis naman ng bahay namin ang ginagawa ko. At pagka-uwi ng mga mahal ko sa buhay ay aasikasuhin ko na sila hanggang sa pagtulog nila. Ni minsan ay hindi ako nagreklamo dahil masaya ako sa ginagawa ko para sa aking pamilya. Nawawala ang pagod ko kapag nakikita ko ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Wala nang mas importante pa sa akin kundi ang maalagaan at mahalin ng sobra-sobra ang pamilya ko. Sino bang babaeng yun? Ay. Tessa, sorry, na-late ako. Ay, nako, ang sabi ko, 3:00, hindi 4:00. Kanino pa ako nandito, ha? Sorry na nga eh. Ang traffic kasi, tapos ang tagal pang magbihis ng mga bata. Lalo na si Grace. Alam mo namang yung inaanak mong yun, maarte sa sinusuot. Abat dapat lang, no? 15 years old na ang anak mo. Dapat lang na marunong na siya mag-ayos. Nasaan na pala ang mga bata? Susunod daw dito. Si Grace, may bibilin lang saglit sa department store. Tapos si Christoph, pumunta sa toy store. Eh, ang asawa mo, nasan? May business trip sa Palawan. Mamayang gabi pa uuwi. Ah, o siya. Umorder ka na. Mamaya na. Hihintayin ko na si Grace. Aba naman, ang blooming mo ngayon ah. Ang ganda ng dress mo. I love it. Saan mo nabili yan? Sa Divisoria lang to, no? 350 lang ang bili ko rito. Ang ganda, no? Nalabat first sight ako sa damit na to eh, kaya binili ko na agad. Ang ganda ha, bagay sa'yo. At hindi ka rin naman nagpatalo sa red lipstick mo ha? Of course! Ito kasi yung bagay na shade sa akin. Tsaka, gandang-ganda sa akin si Joseph kapag naka-red lipstick ako, no? Ikaw, anyari, Mare? Ha? Bakit? Anong problema sa itsura ko? Mare naman, sana man lang nag-lipstick ka. Mukha kang anemic. Ang putla-putla mo. Tapos, bakit naman ganyan lang ang suot mo? Plain t-shirt, pantalon, doll shoes. Nagtakong ka man lang sana. Ay, alam mo namang hindi ako komportable sa takong. Eh paano kapag nagkatakbuhan dito, ha? Eh di hindi ako makakatakbo ng mabilis. At saka okay naman tong t-shirt ko ah. Bagong bili lang to, no? At baka kailangan mo nang magsalamin. Naka-lipstick ako, no? Nude pink ang bagay na shade sa akin. Ang boring mong tingnan. Maglugay ka nga, para naman may maganda sa'yo. Apat, hobby mo nang manglait ngayon, no? Wala namang problema sa itsura ko, ah. Maarte ka lang kaya hindi mo masyadong na-appreciate yung tinatawag nilang simplicity. Magkaiba ang simplicity sa boring. Alam ko na. Mag-shopping na lang tayong dalawa. Tuturuan kitang pumili ng mga magagandang damit at sandals. Yung mga sexy. Yung kitang cleavage. Ganun. Loka-loka ka talaga. Ba't naman ako maglalabas ng cleavage? Baka masuko pa yung makakakita nito, no? At sa edad natin pa talaga, ha? Nagmumurang kamatis lang? Mas loka-loka ka. Anong nagmumurang kamatis? Excuse me, Susan. Hindi ka ba aware na 40 is the new 20? And so what naman kung magsuot ka ng sexy, yung kitang cleavage? Sabi nga nila, when you have it, show it! Baliw ka talagang babae ka. Buti na lang talaga hindi ka pa sinasaway ng asawa mo, no?
Sus, gustong-gusto nga niya yung damitan ko eh. Nagiging hugis puso ang mga mata nun kapag nakikita nun ng cleavage ko, no? Tapos yung damit ko, hapit, kita yung curves. Ay, die. Sinasabi ko sa'yo, pag uwi sa bahay, alam mo na. Talaga? Eh di ibig sabihin, active pa kayong dalawa. Sa, alam mo na. Sa sex. Oo naman, Day. 3 times a week. Pero kapag may business trip siya at wala ng buong weekend, nagiging 4 times a week. Seryoso? Grabe kayo ah. Ano namang masama ron? Asawa ko naman si Joseph. Tsaka dapat, kahit matagal na kayong mag-asawa, yung init ng pagsasama hindi nawawala. Eh kayo ba ni Richard? Ilang beses kayo mag-sex sa isang linggo? Ilan nga ba? Hindi kasi kami katulad ninyong dalawa ni Joseph eh. Minsan lang namin gawin yun. Busy kasi. At saka, okay naman kami ni Richard. Alam mo, dapat hindi ka nagsisettle sa okay lang. Dapat, bongga! Ano ba ginagawa niyo tuwing gabi? Nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw namin, kung ano yung gagawin namin bukas, at yun lang. Tapos matutulog na kami. Hindi lang pala itsura mo ngayon ang boring. Pati mga gabi niyo mag-asawa. Mare naman, dapat nangangalabit ka rin. Pero sa bagay, gaganahan ba naman sa'yo ang asawa mo kung ganyan ang itsura mo? Tingnan mo nga yung kilay mo, hindi mo man lang binubunutan. Hay nako Tessa, kung ano man yung itsura ko ngayon, ang mahalaga, mahal ko ang asawa ko. Alam mo, wala namang kumwe-question sa pagmamahal ni Richard sa'yo. Of course, mahal ka nun. Kaya ka nga pinakasalan, hindi ba? Pero ang point ko lang kasi rito, mag-effort pa rin naman tayo para sa mga asawa natin. Magpaganda tayo. Dapat pag uwi nila, mabango tayo. Sexy, makinis, maganda, alam mo yun. Tsaka wala namang masama kung minsan ikaw ang mangangalapit. Importante ang sex sa mag-asawa. Hindi naman ako katulad mo na wild at adventurous, no? At isa pa, kailangan bang gawing big deal yan? Aba, oo naman. Dapat hindi nawawala yung attraction nyo sa isa't isa. Hindi dapat puro tamis lang, hindi rin dapat puro okay lang. Mas maganda kapag may init, may anghang, para may thrill at hindi boring. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Ano? Magpaganda ka, magpa-hair salon ka, manicure, pedicure, bumili ka ng mga damit na magmumukha kang sexy sa paningin ni Richard. Yung gaganahan siya sa'yo. Yung kapag nakita ka niya, maglalaway siya sa kaseksihan mo. Para naman ganun ako ka-sexy. Yan ang problema sa'yo. Ang baba ng self-confidence mo, kaya nagre-reflect sa aura mo. Dapat pinapractice mo tuwing umaga, pagkatapos mong gumising. Tumingin ka sa salamin at sabihin mo sa sarili mo na, maganda at sexy ako. Basta kung ako sa'yo, kalapitin mo na ang asawa mo mamayang gabi para naman may ESG ka. After sex glow, okay? Ewan ko sa'yo. Ng mga oras na yon ay saka ko lamang napansin na oo nga, may kulang pa pala sa relasyon namin ng asawa kong si Richard. Akala ko noong una ay okay lang kami. Masaya kami dahil buo naman ang pamilya namin. Walang problema sa kahit na anong bagay. Pero dahil nga sa mga sinabi ng kaibigan kong si Tessa, napaisip ako ng malalim. Hindi ko na matandaan kung kailan kami huling nagkaroon ng oras para sa isa't isa ng asawa ko. Kung kailan ang huling out-of-town trip namin na kaming dalawa lamang. Kung kailan ako nakarinig sa kanya ng compliment. At kung kailan nga ang huling sex namin. Siguro ay parehas namin nga hindi napansin ang mga bagay na yun. Dahil masyado nga kaming nag-focus sa mga responsibilidad namin bilang mga magulang. May isang gabi na napatingin ako sa salamin at tinignan ng mabuti ang aking sarili. Hindi ko alam kung maaawa o matatawa ako sa nakita ko. Para kasing hindi uso sa akin ang suklay. Basta nakapusod na lamang ang buhok ko ay okay na.
Doon na lang din doon ko na lamang din napansin ang mga wrinkles na nag-uumpisa na magkaroon sa mukha ko at nangingitim na nga ang ilalim ng aking mga mata. Pagdating naman sa katawan, nagulat ako dahil ang laki pala ng ipinayat ko. Hindi ko na rin matandaan kung kailan ko huling nakapagpamanicure at pedicure man lang sa salon. Napabuntong hininga na lamang ako. Tama nga si Tessa. Paano naman gaganahan sa akin ang asawa ko kung ganito ang itsura ko? Pero alam ko naman na kahit ganito nga ang dating ko, ay mahal na mahal ako ni Richard. At sigurado akong hindi ako nagkulang bilang asawa sa kanya at ina sa mga anak namin. Alam mo, in fairness ang sarap ng bistek Tagalog nila rito. Tama lang yung alat at asim. Subukan mo naman tong pinakbet nila. Oh, ito, the best. Sobrang sarap din. Ang dami mo namang in-order na pagkain. Meron pa tayong kare-kare dito, oh. Ano ka ba? Nagpo-food tasting nga tayo, di ba? Kailangan natin to kapag uumpisahan na natin yung food business natin. Tsaka iti-take out naman natin yung mga natira. Kaya kumain ka lang dyan. Tikman mo lahat. Go lang, yan. Sa bagay. Ang sarap nitong pinakbet, ha? Hindi overcook yung mga gulay. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Naku, mapapa-second rice yata ako nito. Teka nga, nasan ba yung waiter? Mag-order ka ba ulit? Hindi na. Okay na ako rito. Waiter! Ay, Mare, si Richard ba yung nasa labas? Ha? Nasaan? Ayun o, papunta sa parking lot. Dali, puntahan mo, baka hindi pa yung nagla-lunch. Sige. Sandali lang. Ang bilis naman itong maglakad. Love! Love! Ay, hindi yata ako narinig. Lalapitan ko na. Hi! Hi! Let's go? Hindi ba tayo kakain dito? Nakakain na tayo rin sa iba naman. Oh my God. Hindi. Baka kinailangan lang nilang magkita. Kumalma ka lang, Susan. Kumalma ka lang. Wait. Sasagutin ko lang tong tawag. Hi, love. Oh, napatawag ka? Nasan ka? Nasa labas Meron akong lunch meeting ngayon Ikaw? Kasama si Tessa. Nagla-lunch din kami. Okay. Ingat sa pag-uwi ha. Sige na. Parating na yung meeting ko. Bye. Tara na, nagugutom na ako eh. Ako rin Tara. Hindi ka pa ba magpapahinga? Maya. Tapusin ko lang to para hindi ako maghahabol bukas sa office. Kumusta pala yung lunch meeting mo kanina? Okay naman. Medyo mahirap lang i-please yung kliyente ko kanina pero okay naman siya sa proposal. Kaya yun, tuwan-tuwa ang boss ko. Baka magkaroon ako ulit ng bonus o mas maganda kung salary increase. Mabuti naman kung ganun. Love? Bakit kaya hindi tayo magkaroon ng bakasyon nang tayong dalawa lang? Ano sa tingin mo? Pwede naman pero baka matagalan ha. Kasi ang daming kailangan trabahuin sa office. Pero kapag nakaluwag-luwag ang schedule, manghihingi ako ng leave. Okay? Okay. Tama na yan. Humiga ka nga rito sa tabi ko. Okay ka lang ba? Kanina ka patahimik. Napagod lang ako. Alam mo naman yung si Tessa, napakagalang tao. Pero at least nag-enjoy ka, di ba? Lumalabas ka ng bahay. Maganda rin yan para pampawala ng stress. Alam mo, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para makapagbakasyon tayo, okay? Maganda pa ba ako sa'yo? Bakit mo naman naitanong yan, ha? Oo naman. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa akin. Masaya ka pa ba sa akin? Sa atin? Love, okay ka lang ba? Bakit naman ganyan yung mga tanong mo sa akin?
Napaisip lang ako. Baka kasi nagsasawa ka na sa akin eh. Hindi ka na nagagandahan. Ewan ko. Baka lang naman. Alam mo, pagod ka lang, okay? Magpahinga ka na. Hayaan mo na lang yung mga yan bukas. Matulog na tayo. Love, kung may gusto kang sabihin sa akin, makikinig ako. Hindi ako magagalit. Kung may problema man tayo, ayusin natin. Love, wala tayong problema. Masaya naman tayo, di ba? Stress at pagod ka lang. Kaya ganyan, kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Alam mo, itulog mo na muna yan ngayon tapos bukas, okay na yung pakiramdam mo. Okay? Good night, love. Okay. Good night. Minsan ay hindi ko naisip na magkakaroon ng ibang babae ang asawa kong si Richard. Nalolokohin niya ako ng harap-harapan. Mabuting tao ang asawa ko, kaya nang makita ko siya ng araw na yun, ay halos hindi talaga ako makapaniwala. At mas lalo akong nasaktan dahil isang kaibigan ang naging babae niya. Si Kathy, ninang ng mga bata at isang family friend. Gusto kong umiyak, sumigaw at saktan si Richard pero hindi ko magawa. Hindi ko masabi-sabi sa harapan niya na alam ko ang panlolokong ginagawa niya sa akin. Ako kasi yung tipo ng taong hindi mahilig magkumpronta. Ayoko na nakikipag-away at mas lalong ayokong nagagalit. Muli kong tinignan ang sarili ko sa salamin. At doon ko lang na-realize kung bakit ayaw kong kumprontahin si Richard. Dahil siguro ayokong marinig na may pagkukulang din ako. Napabayaan ko nga ang sarili ko. Masyado akong naging kampante na mamahalin pa rin ako ni Richard kahit na nag-iba nga ang itsura ko. Masyado akong nag-focus sa pagiging ilaw ng tahanan namin na hindi ko napansing napapabayaan ko na pala ang pagiging asawa ko naman sa kanya. Masyadong naging tahimik ang pagsasama namin at ayaw ko mga aminin may pagkukulang din ako. Kaya naman naisip ko na aayusin ko ito ng tahimik. Ibabalik ko ang dating ako. Yung wild, adventurous at exciting na Susan. Gagawin ko ang lahat at kahit na ano, wag lang maagaw ng tuluyan ni Kathy ang asawa ko. Halika nga rito, Mare. Titingnan ko kung bagay ito sa'yo. Hoy, Tessa! Ba't naman ganyan yung binili mong dress? Luluwa yung dibdib ko kapag sinuot ko yan eh. Yun nga ang goal, di ba? Ipakita ang meron ka. Maging sexy. Pwede namang maging sexy na hindi ka bastos-bastos ang tingin na. Luka-luka, anong pastos dito? Payami lang ang aura ng damit na to, no? Kumbaga sa palabas, trailer lang to. O, wag ka mag-arte. Akala ko ba gusto mo itaob yung kabit ng asawa mo? Ay, sa bagay, hindi lang naman ako komportable sa ganito pero sige na nga. Sanayan mo ng sarili mo, okay? Ikaw ang may karapatan na akitin si Richard. Kaya ilabas mo na ang dapat ilabas. Tsaka, teka nga, Bakit ganyan mo ko tingnan? para mas maganda yata kung unahin muna natin ang salon, no? Magpaayos tayo ng buhok. Tapos magpamani at pwede rin tayo. Sa bagay, saka sa wax salon na rin ha. Wax? Nice. Mukhang magkakalumpuhan mamayang gabi, ah. Siyempre, kailangan ko lang yata ipaalala sa asawa ko ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ako pinakasalan. Anong meron? Dami namang kandila rito sa kwarto. Hi love, nakauwi ka na pala. Bakit may mga nakasinding kandila tapos ang daming rose petals? Wow. I mean, wow. Yan lang masasabi mo? Wow, Ano meron? Bakit ganyan kasi yung suot mo? bakit? Ayaw mo ba? Pwede ko tong hubarin. Mamili ka lang. Sa CR o sa harap mo?
Ang hirap naman sagutin ang tanong mo eh. Nagulat lang ako sa itsura mo. Ngayon lang kasi kita ulit nakitang nagsuot ng sexy. Well, nice. Ang ganda mo pa rin talaga, love. Thank you. Pero syempre, hindi ko naman to susuotin ng walang dahilan. Tamang-tama, wala ang mga bata. Kaya, solong-solo natin ang buong bahay. If you know what I mean. Okay, teka ha, magsha-shower lang ako. Mamaya na. May gusto muna kasi akong gawin sa'yo. Ano ginagawa mo, love? Teka. Oh, okay. Okay, nagets ko na. Wow, love. Yun lang ang masasabi ko. Nagustuhan mo ba? Sobra. Teka, maliligo lang ako at pagkatapos, ako naman ang bahala sa'yo. I'll be waiting. Nakakamiss din palang maging ganon. Kay Richard yun ah. Sino naman kayang tatawag sa kanya ng gantong oras? Nasa na ba yung phone niya? Nasa bag yata. Nandito lang pala. Hello? Susan? Hi, Kathy. Napatawag ka kay Richard. Bakit? Ano lang, tatanungin ko lang sana siya kung natanggap ba niya yung in-email ko sa kanyang proposal. Pwede mo namang i-text na lang. Tumawag ka pa. Pero sige, tatanungin ko siya mamaya. Nasa shower pa kasi siya eh. Okay. Sige, magpahinga na kayo. Good night. Bye. Bye. Iisa ka pa ngayong gabi ha? Love? Oh, sino yung kausap mo? Si Tessa. Nagtatanong kasi kung pwede raw ba ako bukas para dun sa pagpaplano sa food business namin. Pero sabi ko, susubukan ko na lang. Baka kasi tanghaliin ako ng gising. Okay. Bibilisan ko na yung pag-shower, ha? Okay. Matagal-tagal na rin simula nang magkaroon kami ni Richard ng oras para sa isa't isa. Pakiramdam namin ng gabi yun ay para kaming mga bagong kasal. Sa totoo lang, ay may pagka-wild, exciting, and adventurous kami noong kabataan namin. Mahilig kami mag-overnight sa kung saan-saang lugar. Sumubok ng kahit na anong magustuhan namin. At syempre, iba ang performance level ng aming love-making moments dati. Pero simula nang maging magulang na nga kami ay unti-unti kaming nagbago. Bumigat ang mga responsibilidad kaya kinailangan na mas maging seryoso sa buhay. Akala ko noong una ay hindi na namin kayang maging mapusok dahil syempre parehas kaming medyo may edad na rin. Pero nailaban namin ni Richard ang sex night namin. Walang gustong magpatalo at pagkatapos doon ay iba talaga yung satisfaction. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magtawanan, magkwentuhan at ulit-uliting ang kinin ang isa't isa. At dahil nga rito ay mas kumaas pa ang pag-asa kung baka bumalik kami sa dati. Baka sakaling ma-realize ni Richard na hindi boring ang pagsasama naming dalawa at hindi niya na kailangan pang maghanap ng iba. Kaya hanggat maaari ay magtitiis ako at patuloy na ilalaban ang pagsasama namin mag-asawa. Buong weekend kaming nasa bahay lamang ng asawa kong si Richard. Sinusulit ang isa't isa habang hindi pa umuwi ang mga anak namin. At pagkatapos noon ay mas lalo siyang naging malambing muli sa akin. Kahit nasa opisina siya ay tatawagan niya ako at sasabihin na
namimiss nga raw niya ako. Siyempre hindi mawala-wala ang mga mala SPG naming usapan bilang mag-asawa. Harutan dito, harutan doon. Biglang naging makulay ang sex life naming dalawa. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganun. Nakakawala ng pagod at ng stress sa buong araw. Natuto rin akong mas mag-ayos pa ng aking sarili. Bumili ako ng mga sexy na damit at sinanay ang sarili ko na magsuot ng lingerie tuwing gabi. Dumagamit na rin ako ng makeup at kahit nga nasa bahay lamang ako ay sinisiguro kong fresh pa rin akong tingnan. Kahit lipstick lang, okay na yun. Dito rin kami nagsimula ni Richard na kahit isang beses sa isang linggo ay magkaroon man lang kami ng date. Kapag ganoon ay iniiwan namin ang mga bata sa mga lolo at lola nila habang kami ay ine-enjoy ang oras na magkasama. Isa pa sa mga napansin po ay mas nabibigyan niya ako ng panahon ngayon. Kaya pakiramdam ko ay tinapos niya na ang relasyon nila ni Maring Kathy. Hindi ko na pinalak na ungpatin pa ang pagkakamali niyang yun. Iniisip ko na parang wake-up call to ang nangyari kina Richard at kay Maring Kathy. Oo, alam kong mali ang manloko at hindi ako dapat na pumayag na ipasawalang bahala na lamang ang nalaman ko. Pero ginamit ko yun para baguhin ang sarili ko. Para baguhin ang lumalamya na naming pagsasama ng asawa ko. Ba't ba tayo nagpunta rito, Tessa? Sinabi ko naman sa'yo kung sino may-ari nito, diba? Eh gusto ko lang makita yung babae ng asawa mo. Dating babae ng asawa ako. Kaya na sila ngayon. At paano mo naman nasiguro, Aber? Sinabi ba sa'yo? Hindi nga umamin, di ba? Hindi ko kasi tinanong. At hindi ko na kailangang tanungin dahil inayos ko na. Kaya pwede ba? Sa iba na lang tayo kumain. Nandito na tayo eh. Tsaka kakain lang naman. Titikman lang natin kung anong klaseng pagkain ang pinakain niya para maging kapit siya ng asawa mo. Tessa, ayoko ng gulo. Hindi tayo manggugulo. Kakain na tayo, di ba? Hi, Susan! Hi. Kathy, si Tessa, best friend ko since college. Ah, talaga? Nice! Hi! Hello. Kakain kayo? Tara, mas maganda dun sa may couch. Thank you. Ito naman yung menu. Bestseller namin yung chop suey. Sige, yun na lang. Gusto naming matikman ang best seller mo. Okay. Drinks? Blue lemonade. Ako rin. Sige, ipapagawa ko kaagad. Wait lang ha. In fairness, maganda si Kabet. Mukhang bata. Ilang taon na nga ulit yun? 35 years old. Kaya naman pala. Wala pa bang asawa yan? O kahit boyfriend man lang? Wala. Sa huling pag-uusap namin, nung hindi ko pa alam na nakikikabit siya sa asawa ko, busy pa raw siya sa business niya kaya hindi niya binibigyan ng panahon. Ang alam ko, maraming nanliligaw dyan. Ayaw lang niya. Yun pala si Richard ang gusto. Sayang naman. Maganda sana siya. Kabit nga lang. Preparing na yung order nyo. Basta kung ano pa yung gusto nyong orderin. Order lang kayo ha. Bibigyan ko kayo ng malaking discount. Naku, wag na, Kathy. Okay lang. Nakakahiya naman sa'yo. Sus, wala yun no. Tsaka ngayon ka na lang ulit nakapunta rito. Kaya okay lang kung magbibigay ako ng discount. So, kamusta na? Ang tagal na nating hindi nag-uusap ah. Okay lang naman ako. Actually, balak din namin ni Tessa na magtayo ng food business. Kaya eto, nagre-restaurant hopping kami. Talaga? That's great. At least may pagkakaabalahan ka na. Hindi na rin naman ganun alagain yung mga anak ni Richard. Dagdag income rin. By the way, you look great. Ngayon lang kitang nakitang nag-ayos ng ganyan. Sobrang bagay sa'yo, lalo na yung dress mo. Thank you. Sinabihan ko kasi tong si Susan na dapat matuto siyang mag-ayos, magmukhang sexy. Kaso, lagi niya sa akin sinasabi na matanda na raw siya. Hindi na raw bagay. Ha?
Bata pa naman ng 40 years old ah. At saka hindi naman halata sa kanya na may 2 anak na siya. Batang-bata pa rin tingnan tong si Susan, no? See? Sabi ko sa'yo eh. Ayaw mo pang maniwala sa akin. Kapag nag-ayos ka, taob mo lahat ng magagandang dalaga sa paligid. Para walang maglalakas loob na umextra sa inyong mag-asawa. For sure, mas lalong na in love sa'yo si Richard. Ikaw, Kathy, may boyfriend ka ba ngayon? Naku hindi ako maniniwala kung wala. Sa ganda mong yan? Naku, wala. Talaga? Wala nga ba? Wala eh, tsaka wala akong time. Dito sa restaurant, halos nauubos yung buong araw ko. Magba-boyfriend pa ba ako? Masaya naman na ako sa buhay ko. Oo nga pala, nasan si Richard? Nasa bahay. Nagpapahinga. Galing kasi siya sa company outing nila eh. Pero ayun, nilagnat kagabi kaya Ano? Nagkasakit si Richard? Teka, bakit? dahil masyado na siyang napagod at dahil sa wala ring pahinga. Masyado kang nagulat ah. Okay ka lang? Oo naman. Medyo nag-alala lang ako. Alam mo naman yung si Richard, hindi ba? Hindi naman sakiting tao, kaya nakakagulat na nagkasakit siya. Pero, kamusta naman na siya ngayon? Okay na siya. Pinagpapahinga ko lang dun sa bahay. Buti naman kung ganon. Ang dami rin kasing ginawa nun sa resort kaya ayan, masyadong napagod. Sabi ko nga sa kanya. Kasama ka rin nung weekend? Ha? Oo, hindi ba niya nabanggit sa'yo? Kasi kami yung kinuha ng company nila para sa catering. Sinama na rin kasi nila yung birthday ng boss nila. Talaga? Kasi parang nabanggit niya sa akin na may pa-party yung boss nila sa office. Next week. Yun ang sabi sa akin eh. Baka gustong magdalawang celebration. Sige, maiwan ko muna kayo ha. May aasikasuhin lang ako sa loob. May catering service kasi kami ulit next week eh. Mag-order lang kayo ng gusto nyo. Enjoy. Bye. Dating kabet ha. Parang hindi naman yata natapos ang relasyon nila. Ano? Hindi ka pa ba papalag? Mananahimik ka pa rin ba? Hindi pa naman tayo sigurado. Baka nagsasabi siya ng totoo. Diyos ko naman, Susan. Hanggang kailan ka magpapakatanga dyan sa asawa mo? Aba nilandi mo na lahat-lahat, nanlalandi pa rin ng iba. At ang kapal ng kabit niya, ha? Kung makipag-usap sa'yo, parang wala siyang malaking kasalanan sa'yo. Ba't hindi mo kinumpronta na lang, ha? Sana sinabi mong alam mo na ang lahat. Kilala mo ako, Tessa. Hindi ako skandalosa. At saka baka mapahiya lang ako rito kung nagsasabi siya ng totoo. Pero mas mapapahiya siya kung tama ka. At isa pa, mag-eskandalo ka man dito. May karapatan ka dahil kabit yan ng asawa mo. Kailan ka ba magiging matapang, ha? Huwag kang tatanga-tanga. Sayang ang ganda. Sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko kinumpronta si Richard o kahit si Kathy. Because again, ayoko ng gulo. Ayokong makita ng mga anak namin na nagkakagulo kaming mag-asawa. Ayokong isipin nila na yung pamilyang dating puno ng kasiyahan ay bigla na lang mawawala nang dahil sa isang pagkakamali. Oo, alam kong isang malaking katangahan ang ginagawa ko pero pinili ko pa rin maniwala kay Richard na sana marirealize niya ang pagkakamali niya. Tahimik akong nagmasid sa mga ikinikilos ng asawa ko. Natuto akong mag-check ng cellphone niya. Magtanong kung saan siya pupunta at kung sino-sino ang mga kasama niya. Pati social media accounts niya ay tinitignan ko na rin at kasabay nga noon ay araw-araw mas lalo kong ipinararamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ipinararamdam ko kay Richard na hindi naman niya kailangan tumingin pa sa iba dahil nasa tabi niya na ako. Nasa weakest point si Richard ngayon at bilang asawa niya ay kinailangan kong maging malakas para sa kanya at sa aming pamilya. Kailangan kong lawakan pa ang pangunawa ko. Kailangan na mas laliman ko pa ang pagmamahal ko. Pero habang tumatagal,
Habang mas lalo kong nararamdaman na sobrang nagiging tanga na ako, ay parang nawawalan na ako ng pag-asang maayos pa ang relasyon naming mag-asawa. Good morning, love. Good morning. Ang sarap naman ng appetizer ko. Appetizer talaga? Tara na. Mag-breakfast na tayo. Okay. Mag-breakfast na tayo. Breakfast in bed. Love, nagugutom na ako. Ako rin eh. Gusto kong kumain eh, ha? Loko-loko ka talaga kahit kailan. Bilisan na natin. Baka hindi na natin maabutan yung breakfast buffet sa baba. Sayang yon. Kasama yun sa bayad natin dito. Sige na nga. O, sino ang una maliligo? Ako na ba? Sige. Ikaw na muna ang mauna. Okay. Pagkatapos ng breakfast, maligo tayo sa dagat, ha? Sige, sige. Ay, nagugutom na ako. Parang may gusto akong gawin. Love? Uy! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba mamaya ka pa? Sabay na lang tayo. Para tipid sa tubig. Palusot ka pa. Hindi mo na lang sabihin na gusto mo ako makasabay maligo, ha? Ano? Yan ay kung paliligo lang ang gagawin natin. Iba pala ang balak mo, ha? Nagutom ka rin, oh. Hindi. Busog pa ako mula kagabi. Sadyang masarap ka lang ulit-uliting tikman. Huwag kang mag-alala. Unlimited naman ako pagdating sa'yo, ha? Ang sarap naman yan. Good. Wait lang, love. Kagabi ka pang ikaw ang gumagalaw eh. Ako naman ngayon. Ako naman ang magpapaligaya sa iyo ngayon. Okay? Okay. Hi. Anong ginagawa mo rito sa labas? Ini-enjoy ko lang tong sunset. Kailangan sulitin. Minsanan lang to eh. Nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin? Oo naman. Sobra. Ikaw, nag-enjoy ka rin ba? Abay, syempre. Ikaw ba naman ang may katabing sexing babae? Talaga nakaka-enjoy. Pero alam mo, ito na yung pinakamasayang bakasyon natin dalawa. Feeling ko, malapit nang magkaroon ng bunsong kapatid sina Tintin at Boyet eh. Mas maganda na kung dalasan natin to. Tingin mo. Para naman magkaroon tayo ng break sa pagiging magulang. Alam mo, huwag ka mag-alala, love. Gagawa ako ng paraan para maulit to. Ilalabang ko sa boss ko yung mga leave ko. Masaya ka pa rin naman, di ba? Oo naman. Sa tingin mo ba, yayakap ako sa'yo ng ganitong kaigpit kung hindi, ha? Sobrang masaya ako. Kasi sobrang mahal kita. At pakiramdam ko, mas lalo kitang minahal ngayon. Eh si Kathy, minahal mo ba siya? Ha? Minahal mo rin ba siya? O mas magandang tanungin kung mahal mo pa rin ba siya? Anong pinagsasabi mo? Paano naman nakapasok si Cathy sa usapan natin? Di ba wala Alam ko, Richard.
Matagal ko nang alam na may namamagitan sa inyong dalawa. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Susan, magpapaliwanag ako. Wag na. Tinanggap ko na sa sarili ko na kaya ka siguro naghanap ng iba. Kasi may kulang sa akin. Kasi nagkulang ako sa iyo bilang asawa. At sa simula pa lang, pinatawad na kita. I'm sorry. Shh! Okay na. Hindi na ako galit. Isa na lang yung hihilingin ko sa'yo. Na sana, ito na yung huli. Sana hindi mo na ako magawang saktan ulit. Pinatawad kita dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Richard. Kaya please lang, kung ano man yung namamagitan sa inyo ni Kathy, nakikiusap ako. Tapusin mo na at kakalimutan ko ang lahat ng to. Alam kong kaya mong gawin yun dahil alam ko ring mas mahal mo ako. Pero ang gusto ko, ako lang ang babae sa buhay mo. Dapat ako lang. Mas lalo kong naramdaman na sobrang mahal ko ang asawa kong si Richard. Nagawa ko siyang patawarin ng 2 beses. Nagawa kong pagbigay ng pangalawang pagkakataon para sa asawa ko. Buong buhay ko ay hindi ko inakalang magmamahal ako ng ganito patindi. Pero naniniwala kong worth it ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Ilang beses ko nang napatunayan na mahal ako ng asawa ko. Sadyang naging mahina lamang siya sa temptasyon dito sa mundo. Parehas naming ipinangako ni Richard na sa pag-uwi namin ay hindi na namin pag-uusapan ang katotohanan. Matagal ko nang alam ang panloloko niya. Ayaw naming mapansin yon ng mga bata. Dahil anuman ang mangyari, ang mga bata ang pinaka-maapektuhan. Kaya hanggat kaya namin na itago sa kanila ay itatago at kung maaari na ay kakalimutan namin ang masamang panaginip na yon. Sa loob ng ilang buwan ay naramdaman kong ginawa ni Richard ang gusto kong mangyari. Mas maaga na siyang umuwi galing sa trabaho. Nasa amin ng kanyang pamilya ang buong weekend niya. At naging madalas ang pag-date namin bilang mag-asawa. Kaya nasabi ko na hindi na sayang ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ko sa kanya dahil naniniwala at nagtiwala ako sa asawa ko. Hanggang sa may nalaman akong halos magpagunaw ng aking mundo. Kathy! Kathy, buksan mo ang pinto! Kathy! Susan? Anong problema? Nasaan ang asawa ko? Si Richard? Ewan ko. Hindi ko alam. Bakit sa akin mo hinahanap? Pwede ba? Huwag na tayong magmaang-maangan dito. Alam mo kung bakit sa iyo ko hinahanap ang asawa ko. Kaya ilabas mo na siya dahil alam kong nandito siya. Hindi kita maintindihan, Susan. Ano bang pinagsasabi mo? Tsaka wala rito si Richard. Pumunta ako sa office niya. Ang sabi ng kasamahan niya, nag-leave daw siya ngayong araw. Pero nang tumawag ako sa kanya, ang sabi niya nasa office raw siya. So anong ibig sabihin nun? Eh di nagpapakasasa na naman siya sa kandungan mo. At huwag mo nang itanggi dahil alam ko ang lahat, Kathy. Alam kong may relasyon kayo ng asawa ko. Umalis ka na sa pamamahay ko. Dahil uulitin ko, wala si Richard dito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo siya pinapalabas. Alam kong nandito siya. Ikaw lang naman ang dahilan ng mga pagsisinungaling niya sa akin. Kaya alam kong nandito siya. Richard! Lumabas ka, Richard! Lumabas ka rito! Ano ba, Susan? Pwedeng tumigil ka na? Nakakahiya sa mga kapitbahay. At ngayon ka pa talaga nahiya, ha? Pagkatapos mong makikabit sa asawa na may asawa at umating parang isa kang anghel, mahihiya ka pa? Matagal nang makapal ang mukha mo. Kaya ilabas mo ang asawa ko kung ayaw mong ipabarangay kita. Wala nga kasi rito. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Susan, tama na yan. Umuwi na tayo. Uuwi? Para ano, ha? Para protektahan niyang kabit mo?
Yung malanding babae na sumira sa pamilya ko, ha? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi pa talaga kayo nadala, ha? Hindi talaga kayo naawa sa akin? Susan, I'm so... Sorry! Sorry? Parang kanina lang todo tanggi ka. Tapos ngayon magsasorry ka? Okay, may sagot ako sa sorry mo. Susan! Siguro naman magigising ka na ngayon sa kalandian mo. Alam mo, bagay sa iyo yung pangalan mo eh. Kathy. Dahil isa kang makating babae. Bakit hindi mo na lang ipakamot yung kate mo sa ibang lalaki, ha? Bago mo tignan ang pagkakamali ng asawa mo, tignan mo muna yung pagkakamali mo. Bakit kaya hindi mo muna isipin kung bakit naghanap ng iba ang asawa mo? Nagloko ang asawa ko dahil may malanding katulad mo. Hindi ako malandi. Sadyang hindi ka lang karapat dapat na maging asawa niya dahil pinabayaan mo siya. Hinayaan mo yung relasyon yung dalawa. Kailan ka pa naging mabuting asawa kay Richard, ha? Ni minsan hindi! Kapal ng mukha mo! Tama na! Ano ba? Umuwi na tayo. Bitawan mo ko! Magsama kayong dalawa! Susan, itigil mo na nga yung pag-iimpake mo. Pag-usapan muna natin to. Susan! Ano ba? Huwag mo akong pigilan sa isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Iiwanan na kita, Richard. At isasama ko ang mga bata. Ano, ganun na lang ba yun, ha? Hindi mo na ba natin pag-uusapan to? Teka lang, ha? Bakit parang akong may mali rito? Di ba nakiusap na ako sa'yo? Ang sabi ko, itigil mo na yung relasyon mo kay Kathy. Pinatawad na kita, Richard. Binigyan na kita ng 2 pagkakataon. Hindi lang isa, kundi 2. Tapos malaman-laman ko, nandun ka na naman sa pugad ng malanding babaeng yon. Mali kasi yung iniisip mo. Nandun ako para tapusin ang lahat ng meron sa amin. Sige, kunwari tanga ako ngayon. Kunwari naniniwala ako sa dahilan mo. Bakit ngayon lang? So anong ibig sabihin nun, ha? Nitong mga nakaraang buwan, nagkikita pa rin kayo? Lahat ba ng mga sinabi mo sa akin na lunch meeting? Si Kathy yung tinatanghalian mo? Tapos ako naman yung hapunan mo. Huh, ang kapal ng mukha mo. Ano bang meron sa kanya, ha? Bakit hindi mo siya maiwan-iwan? Mas magaling ba siya, ha? Mas sexy? Mas bata? Mas napapatirik ba niya yung mga mata mo sa harap, ha? Yun ba yun? Susan, makinig ka sa akin. Mahal kita. Mas mahal kita. Hindi yan yung kailangan ko, Richard. Di ba dapat ako lang yung mahal mo? Bakit may kahati ako? Ginawa ko naman ang lahat, ha? Binago ko yung sarili ko para lang sa'yo kasi mahal kita. Kasi ayoko magkasira tayong dalawa. Pero paulit-ulit mo lang akong niloloko. Love, makinig ka sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Please, huwag mo akong iwan. I'm so sorry. Promise, ito na yung huli pinapangako ko sa'yo. Kung ano man yung meron sa amin ni Kathy, tinatapos ko na yon. Ikaw ang mas mahalaga sa akin. Kayo na mga batang buhay ko eh. Please, Susan, maawa ka. Huwag mo akong iwan. One is enough. Two is too much. Sagad na ako. Masyado nang masakit, Richard. Sobrang sakit. At hindi ko na alam kung kaya ko pang ibigay yung gusto mo. Umalis ako ng bahay, dala-dala ang mga anak ko at iniwan hanggang tuluyan na mag-isa si Richard. Ng mga oras na yun ay wala na akong pakialam kung yun man ang simula ng pagkasira ng aming pamilya. Ang tanging nasa isipan ko lamang ay gusto kong mawala yung sakit at galit dahil hindi ko na kinakaya pa. Pakiramdam ko ay para na akong mamamatay. Sa tuwing iisipin ko na paulit-ulit akong niloko ng lalaking minahal ko ng sobra-sobra, ay parang hindi ako makahinga. Sobrang sakit. Bakit ganun? Ginawa ko naman ang lahat
Pinago ko pa nga ang sarili ko para sa kanya. Pinatawad ko si Richard ng 2 beses kahit hindi siya humihingi ng paumanhin. Ni isang salita ay wala siyang narinig mula sa akin. Pero siguro, yun nga ang pagkakamali ko. Masyado akong nanahimik dahil akala ko doon ko maibabalik sa akin ang asawa ko. Aminin ko na mahal ko pa rin si Richard. Nasa puso't isip ko ang pagustuhan na maayos pa ang pagsasama namin. Pero hindi ko alam kung paano kakalimutan ang masasakit na nangyari. Gusto ko siyang patawarin, hindi ko lang alam kung papaano. Naisip ko, siguro panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan at kung papaano.